Itong matandang lalaki ay ginugol ang buong buhay niya sa paglilinang hanggang sa larangan ng espiritual na gulong at itinayo ang formasyon ng dragon na ito. Ye Xiaofan, sa kanyang edad, paano niya ito madaling masira? Grandmaster, kung may masamang motibo siya sa hinaharap, hindi ba siya hihigit sa iyo? Hanggat suot niya ito pulseras ng kaliskis ng dragon, kahit 10 Ye Xiaofan hindi makatakas sa aking palad. Grandmaster, Xiaofan, noong 3 taong gulang ka, pinadala ka ng iyong ama sa bundok. Ngayon, kung ang iyong ama sa langit ay makita na marami kang naabot, tiyak siya ay, tulad ko, lubos na nasisiyahan. Grandmaster, sa puso ng disipulong ito, ikaw ang aking ama, palagi kitang pararangalan. Ang iyong master pinakadakilang hangarin ay na mabawi ang 3 kayamanan na ninakaw ng 3 taksil na master na kanilang ninakaw. Grandmaster, ang iyong disipulo ay humihiling na bumaba sa bundok upang mabawi ang mga kayamanan para sa iyo at hulihin ang mga taksil. Masalimuot ito. Ang 3 kayamanang iyon ay nanang 3 sa kanila tinatakan sa loob ng kanilang mga katawan. Upang makuha ang mga ito pabalik, maliban kung sila ay kusang ibigay sa iyo, kung hindi, kahit nakunin mo sila sa pamamagitan ng puwersa, ang mga kayamanan ay magiging walang silbi. Walang kahit katiting na halaga ang mananatili. Bukod dito, ang 3 sa kanila ay tiyak na hindi mga ordinaryong tao. Dakilang Guro Bai Feiyan, ang anak na babae ng pamilya Bai sa kabisera, dala ang trilyong yaman ng pamilya Bai, kilala bilang ang pinakagandang kagandahan sa kabisera. Ikalawang Panginoon Jiang Wushuang, ang pinakamataas na sosyalista ng kabisera. Hindi mabilang na kalalakihan, nahulog sa kanyang mga paa, ang kanyang alindog at pagnanasa ay walang kapantay. Ikatlong Panginoon Li Maomao, ang anak na babae ng pinuno ng ilalim ng lupa sa kabisera, kilala bilang ang reyna ng ilalim ng lupa, malamig at walang awa, ang buong kabisera ay nanginginig sa kanyang pangalan. Maawa ka sa akin, pakiusap. Maawa ka sa akin. Dakilang guro, pagkatapos ay gagawin ko lang, kausapin sila ng mabuti at ipakita sa kanila na tayo ay mga kapwa-disipulo at kusang loob ibinalik ang mga kayamanan sa amin. Hindi ganoon kadali kung malaman nila kung sino ka at mag-ingat laban sa iyo. Ang bagay na ito ay magiging mas mahirap. Dakilang guro, huwag kang bumuntong hininga ng ganyan. Sumusumpa ako, kahit gaano kahirap, tutulungan kita. Kunin ang 3 kayamanan. Halika, disipulo. Isuot ito, pulseras ng kaliskis ng dragon. Ang pulseras na ito ay makakatulong sa iyo na maramdaman ang mga kayamanan. Gayun din, lahat ng disipulong bumababa sa bundok ay nakatali din sa pulseras na ito. Kung bago maging itim ang pulseras, hindi ka bumalik sa bundok upang magulat. Mawawala sa iyo ang lahat ng iyong espiritual na enerhiya. Mababara ang iyong mga meridian hanggang sumabog ang iyong katawan. Tigilan mo ang pagsubok na tanggalin ito. Hindi ito maalis. Kung ikaw ay tapat sa akin at sa sekta, makuha mo ang mga kayamanan at bumalik ng mabilis. Ipinapangako ko sa iyo, ang iyong buhay ay magiging ligtas. Bababa na ako ng bundok ngayon. Ginagaranti ako ito. Talaga. Tutulungan kitang makuha ang 3 kayamanan, kasama ang 3 taksil, at gapusin sila at ibalik, at saka. Kukunin ko ang problemadong bagay na ito sa lalong madaling panahon. Alis na ako. Umalis ka! Kung masira mo iyan,
Kaya mo bang bayaran? Hindi ito gawa sa papel. Paano masisira sa paghawak, buwiset? Ikaw na pulubi, madaling sabihin. Ang kotseng ito ay hindi para sa marumi mong kamay. Wala pa akong sinasabi tungkol sa iyo. Ang karwahe mo ay nakaharang sa gitna. Nakaharang ito sa daan ko. Ito ang teritoryo ng pamilya Lee. Ikaw na maruming pulubi. Umalis ka na. Hoy, bata, dilatin mo ang iyong mga mata at tumingin ka. Ito ang pangunahing gate ng pamilya Lee. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Hindi mo ba alam iyon? Ang batang ito ay hindi naiintindihan ang wika ng tao ah. Turuan natin siya ng leksyon. Halika na. Matapang ka pa rin tumakbo? Ang cute. Kapag lumabas ang amo namin, malalagot ka. Ang amo mo, aling munting cute iyon. Palabasin mo siya, tingnan ko. Naghahanap ka ng gulo. Paano mo nagawang insultuhin ang amo namin? Mga kapatid, lumabas kayong lahat. Kayo lang? Hindi pa kayo kumbinsido. Ngayon, masasabi mo na ba sa akin kung sino ang amo mo na munting cute na yon? Tawagin mo siya, at tingnan ko. Sino ang nagmumura sa akin? Ikaw ang munting cute. Uy, boss. Boss, ininsulto ka ng pulubing ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw. Wow. Kaya ito ang underground queen na binanggit ng master. Lima o Mao. Lintik na manyak. Ang kapal ng mukha mong humawak sa akin. Miss, nagkamali ako. Hindi dapat kita sinumpa. Pinalayas ako ng aking stepmom. Wala akong kahit ano. Ako, marunong ako ng konting martial arts. Pakiusap, tanggapin mo ako. Lumayas ka. Umalis ka. Sabi ko. Tanggapin mo ako. Sige, ipipilit mo talagang sumama sa akin. Pagbalik natin, wala kang pagpipilian. Kumusta, sir? Ipakilala ko kayong lahat. Ito ay ang bagong bodyguard. Kumusta sa lahat? Gusto mo bang guluhin ako, Limaw-Maw? Masyado ka pang bata. Sa tingin mo itong walang kwentang lubid kayang pigilan ako? Anong nangyayari? Ako, nasaan ang espiritual kong kapangyarihan? Iminumungkahi ko na tigilan mo na ang pagpupumiglas. Ito ang aking minanang, makalangit na seda na pantali. Hindi ka makakatakas, kahit magkaroon ka ng pakpak. Anong nangyayari? Nasaan ang espiritual kong kapangyarihan? Mukhang tama ang hula ko. Ikaw rin pala ang may gusto ng pirasong ito sa akin. Ang Neon Snow Crystal. Hoy, anong kristal? Ako. Nakatingin lang ako sa iyo. Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Sa mga nakaraang taon, lahat ng sumubok na makuha ang kayamanang ito ay namatay dito. Hindi ka magiging exception. Ngayon wala na ang aking espiritual na kapangyarihan. Ang maliit na mangkukulam na ito ay gusto ang buhay ko. Para makaalis dito, malamang kailangan kong pahiyain ang sarili ko ng kaunti. Walang hiya kang hayop ka. Ikaw!
Ang kapal ng mukha mo? Tanga. Simula nang bumaba ako ng bundok, hindi pa ako nakakapunta sa banyo. Pinatali mo ako ng napakatagal. Kahit hindi ako uminom ng tubig sa loob ng 10 araw, kailangan ko pa ring umihi, okay? Aray, magandang ate, ako, wala talaga akong alam tungkol sa anumang kayamanan. Pakiusap, palayain mo na ako. Magandang ate, ang aking nanay ay laging sinasabi sa akin mula noong bata ako, ang aking pamilya ay laging mahirap. Kami ay mga magsasaka. Hindi pa ako nakakakita ng marami sa mundo. Ito ang unang beses na nakakita ako ng ganito kalaking eksena. Natatakot ako, maawa ka sa akin. HMP. Dahil sa sobrang takot, naihi siya sa kanyang pantalon. Ang duwag naman. At siya ay naglakas loob na magnakaw ng kayamanan mula sa pamilya Lee. Isang mahina, ay naglakas loob na pumunta sa pamilya Lee para hanapin ang kamatayan. Akala nyo ba kami apat na masasama ay puro show lang? Ang baho. Itapon na natin itong lalaki. Sa labas, hindi pwede. Sa wakas may nakuha tayong kawawa. Kailangan nating pahirapan siya ng dahan-dahan saglit, tapos itapon sa labas. Mas masaya yon. Ha ha ha. Hehehe! Tama ang 4 na guro. Bakit hindi kayo magsimula? Ako, si Limao, ay hindi nakakita ng pagpapatay ng 5 kabayo o pagpapatay ng buhay sa loob ng mahabang panahon. Ano ang sinabi mo? Pagpapatay ng buhay? Tama. Pagpapatay ng buhay ay mas nakakatuwa kaysa sa isang magic trick. Ikaw, guro. Binigyan mo ako ng anong klaseng basurang produkto, ilang araw pa lang, at naubos na ang aking espiritual na kapangyarihan. Kung makalabas akong buhay, babayaran mo ako. Mamamatay ka na. May huling sasabihin ka? Ang binibining ito ay nagbibigay sa iyo ng pahintulot na magsalita. Ikaw ang nagsabi niyan. Mhm. Ikaw na masamang babae, ikaw na makamandag na alakdan, ang pinakamalaking kontrabida sa mundo. Sinamantala kita ngayon, at mamamatay akong walang pagsisisi. Kapag pumunta ako sa impyerno, ang unang bagay ay samantalahin ka ulit. Ikaw, ako. Ngayon, papakainin muna kita ng aking latigo. Haha. Ikaw na sa Wimpala na Hanggal. Tapos ka na. Ang gininto ang letigo ng ating binibini ay sikat na sikat. 5 letigo at mabubulok ang katawan mo. 10 letigo at mapuputol ang mga meridian mo. 20 letigo at kahit ang hari ng impyerno ay hindi ka may iligtas. Sino man na sumubok na kawin ang aking Neon Snow Crystal ay nakatanggap ng hindi bababa sa 10 latigo mula sa akin. Ngunit ikaw, hindi lamang nangahas na magnasa sa aking kayamanan, kundi gusto mo ring. Ngayon, kung hindi kita bigyan ng 15 latigo, hindi ako ang panganay na dalaga ng pamilyang Lee. Bilangin mo para sa akin. Off. 4. Sige, patayin mo ako kung kaya mo. Sige, 11 latigo pa. Una, pipilayan kita. Pagkatapos, papatayin kita. Kontrabida. Napakasama mo. Hindi ka na makapag-aasawa. Ikaw, 5. Gising na. Kunin mo ang token. Iligtas ang ating sekta. Grandmaster. Sinungaling ka. Ayaw kong mamatay. Ang sarap. Ano to? Ito na ang ika-10 hampas. Siya. Ayos naman pala siya. Itong gintong latigo, nilinis ang lahat ng aking meridian. Isang nakatagong biyaya. Hoy, Ito ay ang pamana ng pamilyang Lee na gintong latigo. 10 hampas at lahat ng meridian ay nasisira. Walang lumalabas na walang pinsala. Ito, imposible ito. Ito pala ang Rongchan Realm. Sinabi sa akin ng Grandmaster. Ang mga umabot na sa Rongchan Realm sa mundo ngayon, ilang dosenang tao lang. Kahit ang Grandmaster ay wala sa kanila. Maaaring itong gintong latigo, talagang makatutulong sa aking pagsasanay.
Kumusta? Ang ganda mo. Ang lakas ng loob mo. Bitawan mo ang ating binibini. Ibalik mo ang kamay. Ikaw! Salamat sa iyong binibini sa pag-aalaga sa akin. Masakit ang buong katawan ko. Pero pagkatapos, hinampas niya ako ng kanyang latigo at parang nabuhay ako. Linaw, tapos walang sakit. Ang sarap. Binibini, ang iyong Neon Snow Crystal ay laging bihirang kayamanan sa mundong pagsasanay. Malaya nitong naililipat ang espiritual na enerhiya. Maaaring dahil sa batang ito ay ginamit ka lamang. Ikaw! Hindi ko naisip na ang lalaking ito ay makakakuha ng malaking break ng walang bayad. Sumunod kami sa iyo ng maraming taon, ngunit walang pagkakataon. Ikaw na walang hiya. Nakinabang ka pa sa aking kayamanan, kaya hindi ka basta-basta aalis. Mula ngayon, ikaw ay akin sa buhay, at aking multo sa kamatayan. Sino nagsabing gusto kong umalis? Sa isang kagandahang tulad mo, binibini, walang paraang aalis ako. Talaga. Ikaw! Gusto mo ng magagandang babae, tama? Uwa. Si Bai Feiyan, ang panganay na anak ng pamilya Bai, ay may seleksyon ng asawa ngayon. Paano kung pumunta ka sa aking lugar sa tirahan ng Bai? Mga Ginoo at Binibini, ang pamilya Lee ng ginintuang latigo ay naghahatid ng mga regalo at nais na ang pamilya Bai ng lungsod ng Dragon sa kanilang taunang seremonya ng pagpili ng asawa ay makahanap ng karapat-dapat na manugang. Kumusta? Ito ang regalo. Mabuti, dito po. Kailan lalabas si Binibini Bay? Si Binibini Bay ay hindi nagpapakita ng tunay na mukha. Ngayon, kahit hindi tayo mapili, at least makakakita tayo. Iyon ay isang sulit na biyahe. Ang pinakamagandang babae sa kabisera. Ako, si Ye Xiaofan, gustong makita kung ano ang itsura niya. Upang maging karapat-dapat sa titulong walang kapantay na kagandahan. Tanggapin natin si Binibini Bai. Ano? Si Bai Feiyan ay isang matandang babae. Imposible. Itong peke na mababang uri talagang umugong ngayon. Maaari kaya? Siya ba ang Grandmaster na hinahanap ko? Imposible. Sinabi ng ninuno, ang Grandmaster ay isang hindi matatawarang kagandahan ng kabisera. Maligayang pagdating sa lahat, sa aking taunang pagtitipon para sa paghahanap ng asawa. Ngayong taon, ang tema ng pagtitipon ay ang paghahanap ng isang matuwid at marangal na binata na may pag-asa upang pakasalan ako. Kapag nakapag-asawa na ako, Bai Feiyan, lahat ng aking yaman at pagsasanay ay ibabahagi sa kanya. Tutulungan ko siyang magsanay, maabot ang Divine Soul Realm, isang Grandmaster. Ano? Tingnan mo itong matandang bruha, puro kathang isip lamang. Akala niya dalaga siya. Gusto ng batang manugang. Bakit hindi tumingin sa salamin? Talagang katawa-tawa. Hindi katakataka na sa loob ng maraming taon. Taunang pagtitipon para sa kasal. Hindi siya nag-asawa. Napakapangit. Gusto pa ring maghanap ng asawa. Tunay? Hindi alam ang kanyang lugar. Sa palagay ko, isa lamang itong komedya. Sariling aliw lang ng matandang mangkukulam. Halika, tingnan ng lahat. Sino ang malas na magiging manugang ng matandang mangkukulam? Hoy! Sa pagtingin sa panlabas, kawalan ng respeto sa nakatatanda, sa palagay ko, ang talagang sobrang tiwala at walang alam sa lugar nila ay kayong tatlo. Saan galing ang basurang ito? Alam mo ba kung sino kaming tatlo? Sama. Kaming tatlo ay may mataas na katayuan. Ikaw, isang alipin. Naglakas loob kang pumunta sa lugar na ito at mangasar sa amin? Mga bantay, itapon ninyo siya. Sa labas? Tumigil. Lahat ng tao rito ay mga cultivator. Ikaw, isang alipin. Hindi mo alam kung ano ang cultivation at nangangahas kang mangasar sa amin. Ngayon, kailangan ka naming turuan ng leksyon. Dapat kang magbayad.
Oh ho. Huwag mong isipin na dahil mabilis ka, makakaiwas ka sa palma na ito. Ikaw, pulubeng maliit. Gumagamit ka ng lahat ng paraan para sumipsip sa matandang iyon. Huwag mong sabihing nag-a-apply ka para sa posisyon. Ang pamumuhay, tumatanda, kahit gaano kaganda, kapag tumatanda, kahit ang pinakamagandang mukha ay may kulubot. Kayong tatlo ay minamaliit ang mga matatandang babae. Huwag mong sabihin na alam mo na hindi kayo mabubuhay ng ganoon katagal. Binata, gusto ko ang sinabi mo. Kaya, handa ka bang pakasalan ako? Oo, pakakasalan kita. Sabi ng master, kung pumayag sila, saka ko makukuha ang kayamanan. Para sa kayamanan, kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Pero ang edad na ito, ang mukhang ito. Oh, master, sabi mo siya ay isang napakaganda, binigo mo ako. Makakasalan kita. Sige. Kaya, umakyat ka sa entablado. May tao ba? Dalhin ang alak. Binata, inumin mo. Tara, anong mga hamon ang naghihintay? Diyos ko, paano siya naging matandang lalaki? Diyos ko, paano siya naging matanda? Sino ba ang mag-aakala ang tuso ng matandang mangkukulam na iyon? Sinusubukan niyang tumulong, iligtas siya sa problema, pero ginawa siyang matanda. Matandang babae. Siyempre, kailangan niyang makipagtugma sa isang matanda. Nakakaawa naman ang binatang iyon. Hindi niya alam na hulog siya sa bitag niya. Tingnan natin kung paano siya makakalabas dito. Ang sino mang gustong pakasalan ako, dapat munang pumasa sa 3 pagsubok. Ang unang pagsubok ay para subukan ang tibay ng kalooban. Kung hindi mo kayang harapin ang ganoong pagbabago, hindi ito matatanggap pagdating ng panahon. Paano mo matitiis ang mas malalaking responsibilidad? Gaya ng sinabi ko kanina, tao, lahat ay tatanda balang araw. Kung ganoon, maranasan ito ng mas maaga, hindi naman masama, di ba? Mabuti. Ang unang susuriin ko ay ang iyong pisikal na kalagayan. Ininom mo ang aking gamot na alak. Ang iyong sigla ay mabilis na naubos. Kahit may kapangyarihan ka sa espiritu, sa ngayon, hindi mo ito magagamit. Kung ikaw, sa ganitong kalagayan, ay matatalo ang 4 na lalaki sa ilalim ng aking utos. Ang pagsubok na ito. Papasa ka. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Miss Bai, para sa humahamon, magbigay ng kampana. Binibining bay, talagang alam nila kung paano gawing seremonyal. Sila ay narito para bigyan ka ng orasan. Please, akala mo tanga ako. Ikaw, munting pulubi, makakuha ng pagkakataon upang kalabanin ang aking 4 na impermanence. Ito ang swerte na iyong linang sa maraming buhay. Hindi ba ito ay swerte ng tanga? Pagkuha ng orasan? Hindi yun magandang swerte. Ngayon, kung ikaw ang pakasalan ko, iyon ang totoong swerte. Ang aking 2 guro, isa ay hinahampas ako, ang isa naman ay pinapainom ako ng lason na alak. Ang linang mula sa paghampas ay ngayon pinipigilan ng lason na alak. Kung ang 4 na buhay na patay na ito talunin ako, hindi ba yun makakahiya sa aking dakilang guro? Hindi pwede. Kahit na ang matandang bruha na iyon talagang may nanliligaw sa kanya, ngayon talagang nabuksan ang aming mga mata. Galaw na. Binibining bay, maputi ang buhok mo, tumatanda na rin ako, bagay tayo. Bakit pa mag-aaway? Kaya ang kayamanan ay narito. Aba, Ikaw, maliit na pasaway. Ang kampanang ito ay pamana ng angkan kong bay. Nakulong na nito ang hindi mabilang na talunan sa paligsahan sa paghahanap ng asawa. Ngayon, ikaw naman ang kukulungin nito, kaya mamamatay kang may dangal. Hoy! Babaeng walang puso, hindi kita tinawag na matanda at pangit, pero tinawag mo akong panandalian ang buhay. Kapag nakalabas ako sa pangit na kampanang ito, sumusumpa ako sa harap ng lahat, hahalikan kita hanggang mamatay ka. Ang kampanang ito ay naglaman na ng napakaraming kawawang kaluluwa.
Ang sama ng loob na naipon sa loob ay katumbas ng kalahati ng lakas ng isang tagapagsanay ng espiritong gulong. Kung kaya mong pagkatapos masunog ng insenso, lumabas ng buhay. Kung gayon, ako, ay ituturing kang pasado sa unang round na ito. Sindihan ang insenso. Walang alam ang punk na ito sa kanyang limitasyon. Ngayon, tingnan mo siya. Hindi lang siya naging matandang lalaki agad, pero nasasakal siya sa sirang kampanang ito. Ang panggagambala kay Bai Feiyan, anong magandang maidudulot nito? Ang matandang bruhang iyon ay nakakultivate sa antas ng Divine Soul. Sa mundong ito, ang tanging makakatalo sa kanya ay malamang ang mga Grand Master ng Fusion Heaven Realm. Kung hindi niya ginamit ang mga mahihirap na lalaki para mag-cultivate, ang kanyang antas ng cultivation ay hindi kailanman makakarating sa Divine Soul Realm. Divine Soul Realm? May kakayahang magpino ng kaluluwa ng tao at hayop, nakakakuha ng espesyal na kapangyarihan. Si Bai Feiyan talagang umabot sa Divine Soul Realm. Tama iyan, ang mga lalaking ito ay hindi alam kung kailan titigil upang mag-cultivate at sumulong pa, handang itapon ang kanilang mga buhay. Kapag bumukas ang kampanang ito, ang punk na iyon ay malamang napatay na. Tama lang sa kanya. Ikaw munting punk, kung susuko ka ngayon, baka isaalang-alang ko na palayain ka. At iligtas ang iyong buhay. Kung ako'y magmamakaawa para lumabas, paano ako makakapagpakita ng aking mukha muli? Bukod pa, ang aking master na ito ay walang awa. Kung hindi ko siya turuan ng leksyon, sa susunod na 2 round, malamang nabalatan ako ng buhay. Bakit tahimik? Nasakal na ba siya? Nasunog na ang insenso ni Miss Bai. Buksan ang kampana at kunin ang bangkay. Diyos ko, buhay pa siya. Pinatay niya talaga ang 4 na mga ani. Diyos ko, nakikita ko ba ito ng tama? Kay lalim ng kanyang panloob na enerhiya para magawa niya iyon. Oh, talagang itinatago ang kanyang lakas. Sinira niya pa ang kayamanan ng pamilya Bai. Talagang winasak niya ito. Bumalik talaga siya sa kanyang kabataan. Naisip ko na, ang mga kayamanan ng aking mga guro, bawat isa ay makatutulong sa akin na magsanay. Ang tinatawag nilang biyaya sa disguise. Iyan lang iyon. Miss Bai, nalantad sa iyong kahalumigmigan, parang ako, dat na-refresh at malinaw ang isip, dat matalas ang tenga at mata, diretsyong binata ulit. Imposible. Ang kampanang iyon ay mana ng pamilya ko na pamana sa loob ng 300 taon. Paano mo yun nasira? Saan ba ka nagsanay? Anong pagsasanay? Pulubi lang ako, pumunta sa mansyon ni Miss Bai. Naghahanap ng libreng pagkain. Hampe. Talaga namang pilyo ka. Pilyo, paano ka naging isang tagapagsanay? Hintayin mo lang. May 2 pang pagsubok na darating. Pagsisisihan mo yan sigurado. Aray. Ang pinakamalaki kong pagsisisi ay hindi ko isinama si Miss Bai sa loob para magkasama tayong mausukan. Baka mausukan din isang magandang dalagang 28 anyos. Di ba? Ikaw. Huwag kang masyadong mayabang. Halos hindi ka pumasa sa unang pagsubok, malamang may tumulong sa iyong isang master sa likod. Hintayin mo lang. Sa ikalawang pagsubok na ito, titiyakin ko na ikaw at ang iyong nakatagong master ay malantad. Nagtataka ako, Miss Bai, paano mo balak pahirapan ang iyong kasintahan, ako? Sindihan ang ikalawang insenso. Ang patakaran sa ikalawang pagsubok ay pareho. Lutasin ang palaisipan sa loob ng isang insenso o umalis. Sige. Tingnan natin kung anong mga daya ang gagawin mo. Sige. Ikaw ay nasa loob ng ikalawang pagsubok. Hindi mo ba napapansin ang bango na ito na espesyal? Ito ang ikalawang antas. Ito ang aking dakilang ilusyon. Sa loob ng isang patpat na insenso, kung hindi mo masira ang ilusyon, matrap ka magpakailanman sa dakilang ilusyong ito, at sa huli ay mamatay sa kabaliwan. Hoy, ang init, nasisikipan, lumabas ako.
Ang lamig, ang lamig. Antas ng paglinang ni Bai Feiyan ay talagang hindi masukat. Kahit ang dakilang ilusyon ay nagawa niyang likhain. Malalagot ang batang iyon. Dahil sa kanyang kabataan, walang paraan na mayroon siyang lakas ng loob na labanan ang dakilang ilusyon. Ang mga makakalaban nito ay naglinang ng hindi bababa sa 50 o 60 taon. Nararapat sa kanya. Bahagya siyang nakalusot sa unang round para lang turuan siya na ang isang maliit na gunggong na tulad niya hindi basta-basta makakapasok sa mundo ng paglinang at magpakitang gilas. Wala ng kontrol ang ulo ko. Sumuko ka na. Sumama ka sa akin. Dadaling kita sa paraiso ng kaligayahan. Tawiran mo ito at nasa paraiso ng kaligayahan ka na. Tara. Tara. Mukhang tapos na ang batang ito. Halos ubos na ang insenso. Hindi pa siya nagigising. Magiging baliw siya habang buhay. F. Ang huling pinaloko ni Bai Feiyan ay tumalon sa bangin noong nakaraang buwan. Hindi siya kapantay sa kanya. Parang palakang gustong kumain ng karne ng swan. Isang pulubi ay nangahas na makipag-away sa tulad ni Bai Feiyan, isang dakilang tagapagsanay. Mapapahamak siya, patay o lumpo. Sana matuto siya sa kanyang pagkakamali at tumigil na sa paggawa ng kalokohan. Ha. Wow, ang ganda. Ano? Ito si Bai Feiyan. Si Bai Feiyan ay talagang napakaganda, Diyos ko. Oh, siya ang pinakamagandang babae sa Dragon City. At kulang pa iyon, ang ganda-ganda niya. Bakit siya nag-anyong matandang mangkukulam? Nasa ilusyon ba ako? O katotohanan? Pumasa, binibining Bai. Walang daya, ha? Ang tapang mo. Dahil sinira mo ang pangkalahatang ilusyon ko. Kaya ang susunod ikatlong pagsubok, mag-ingat ka. Bakit hindi sinabi sa akin ni Grandmaster na ang aking master ay talagang napakaganda? Kung patuloy kang titig sa akin, didiskwalipika kita. Munting kagandahan, dapat mong tanggalin ang pininturahang balat mo. Ang mga taong darating para pakasalan ka, ay tiyak na tatapakan ang tore ng iyong pintuan ng lungsod. Bakit ka nag-anyong multo para takutin ang mga tao? Herbert ka, wala kang pakialam. Hoy! Malapit na akong maging asawa mo, isang hakbang na lang. Kapag napakasal kita, lahat ng sa iyo ay nasa aking pangangasiwa. Dapat masanay ka muna. Ikaw. Bueno, ako gusto ko lang malaman ng lahat. Ako, Ye Xiaofan, kahit gaano ako kabait ang ugali, hindi ko pwedeng hayaan ang babae ko saktan ako sa liwanag ng araw. Ngayon, gagamitin ko lahat ng aking lakas para ipakita sa iyo kung ano ang kaya ng asawa mo. Buwisit ka. Sa panaginip mo. Yung apat na iyon ay ang mga tagapagmana ng apat na dakilang pamilya ng mundo ng espiritual na paglilinang. Ang bawat isa ay napakatalino at mataas ang kakayahan sa espiritual na kapangyarihan. Para sa ikatlong pagsubok, kailangan mong lumaban sa kanila. Kung ikaw makakalampas sa kanila, Kailangan ko munang patayin silang apat. bakit? Dahil, paano ko hahayaan ang aking asawa na mapaligiran ng napakaraming walang kwentang magagandang lalaki? Ikaw maliit na walang hiya. Huwag mong isipin na dahil lang pinalad ka at naipasa ang dalawa kong pagsubok, pwede ka nang umasta na para bang nanalo ka na. Sabihin ko sa iyo, yung apat na iyon ang apat na saradong pintuang alagad maingat na sinanay ng dakilang guro ng lupain ng Rongqin. Mga saradong pintuang alagad. Bukas pinto o sarado pinto, anong pagkakaiba? Ang lupain ng Rongtian? Ano? Ganoon ba ito kahanga-hanga? Masyadong matapang na salita. Nakikita kong parang alila ang suot mo. Malamang nakakuha ka ng ilang trick mula sa iyong amo. Mga simpleng kasanayan lang sa ibabaw. At nangahas ka pang maliitin ang buong mundo ng espiritual na paglilinang parang wala lang ito. Ang kamangmangan talaga ay nagbubunga ng kawalan ng takot. Kaming apat
ay ang direktang mga alagad ng dakilang guro ng lupain, ng Rongtian. Kaming apat, kapag pinagsama namin ang aming mga kapangyarihan, walang katulad sa buong lungsod ng dragon. Saan ka nang galing? Pulubi ka. Alam mo ba kung ano ang lupain ng Rongtian? Mukhang napaka-proud ninyo sa inyong sarili na mayabang na mukha. Ang lupain ng Rongtian, talaga bang mahirap itong makamit? Walang takot ang mangmang. Lahat tayo ay may katayuan. Wala akong oras makipagtalo sa iyo. Sandali lang. Ipapakita ko sa lahat dito kung paano ang walang hiya na ito mamamatay. Tama, iyon ay pampainit lang. Ngayon, ipakikita namin sa iyo kung ano ang kaya namin. Bukod dyan, ang pamilya ni Miss Bai ay kilala at ang kanyang kakayahan ay pambihira. At ikaw, isang walang kwenta, isang mahina. Naglakas loob kang tumingin kay Miss Bai. Mukhang kailangan ka talagang turuan ng leksyon. Nakikita ko kayong apat ay napakapino at maganda. Puro pagkababae. Oy, Duda ako, akala mo matatalo mo ako. Gusto mo akong turuan ng leksyon? Managinip ka pa. yes, Xiao Fan. Dati, wala akong pakialam kung paano bahagya kang nanalo gamit ang mga kahina-hinalang paraan. Pero ngayon, kailangan mong tapat na labanan ang apat na sila sa isang laban. Kung gusto mong umatras, hindi pa huli. Ang apat na dakilang pamilya, sino sa tingin mo sila? Isang walang kwenta, tulad mo kaya mong tumindig laban sa kanila. Hindi mo ba narinig ang babala ni Miss Bai sa iyo? Ang magiging asawa ko ay nag-aalala sa akin at mabait na nagpaalala. Bakit ka nagsiselos? Ang paligsahan sa kasal. Mga dalubhasa mula sa buong Dragon City at mga mararangal na pamilya ay nagtitipon dito. Paano nagkaroon ng tulad isang maliit na tulisan, tulad mo na lumitaw, upang magdulot ng gulo? Munting tulisan, mag-ingat. Baka subukan mong magnakaw ng manok ngunit mawalan ka ng bigas. Tigilan mo na ang kalokohan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng apat na dakilang pamilya ng Dragon City. Ang pormasyong pangselyo sa Diyos ng apat na simbolo. Tapos na. Akala ko maghahalinhinan tayo. Hindi ko inaasahan na ang apat na batang master ay dumiretso sa pagpatay. Ang pormasyong ito ng four symbols ay isang bitag na walang labasan. Kapag pinakawalan nila ang kanilang espiritual na enerhiya, ito ay hindi maarok, parang isang kuta. At sa huli, ang mga natrap ay namamatay ng kakila-kilabot. Nakita ko na. Noong sila ay kinaladkad palabas, mga kalansay na lang sila. Ang batang ito ay naghahanap ng gulo. Walang ibang masisisi. Binata, kami rin ay mga cultivator. Kahit na nagkaroon ka ng alitan sa amin kanina, hindi ko kayang panoorin kang mamatay ng kaawa-awa dito mismo. Mamalimos ka sa kanila. Umamin ka ng pagkatalo. O, mamalimos? Ha? Kaya paano ako dapat mamalimos para pabayaan nila ako? Hahaha. Natatakot ka, no? Gusto mong malaman kung paano mamalimos? Sasabihin ko sa'yo, lumuhod ka at magsuko ng 10 beses sa bawat isa sa amin. Pagkatapos, pag-iisipan ko. 40 suko, ha? Para sa akin, hindi ito imposibleng gawain. Bakit hindi mo sinabi kanina? So duwag ka pala. Uy. Hawakan mo sa iyong bibig at maglakad sa paligid ng arena. Pagkatapos, pakakawalan kita. Hoy, seryoso? Kung gagawin ko talaga iyon, sigurado ka bang pakakawalan mo ako? Hindi kanya pakakawalan. Pero ako, oo. Ang kondisyon ay kailangan mong. Mukhang si Wu Xiao ay mas mabait kaysa sa inaakala ko. Hoy, huwag kang mag-alala, tiyak na masisiyahan ka. Paano si Han Xiao? Para sa akin, nasaktan ang isang mababang uri tulad mo. Hindi rin ito bagay na gusto kong gawin. Kung handa ka na sampalin ang sarili mo ng 10 beses, maaari kitang pakawalan. Oh, kaya ang mga kahilingan ninyo ay hindi naman masyadong hindi makatwiran. Sige, ganito na lang. Tutuparin ko isa-isa ang bawat hiling ninyo. Kalimutan na natin ang away. Yi Xiao Fan, kung nagpasya ka na magmakaawa sa kanila, ibig sabihin sumusuko ka sa kompetisyon. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Hoy, kailan ko sinabing magmamakaawa ako? Ano kung kayo ang apat na dakilang pamilya? Ano kung walang katulad ang inyong kultibasyon? Mga tanga lang kayo. Kahit ang founding master ay hindi kayo matutulungan. Ye, Xiao Fan. Ang selyong ito ng apat na simbolo ay makakabit lamang ng apat na dakilang pamilya na nagtutulungan.
Ito ay kumukuha mula sa ang asul na dragon, puting tigre, pulang ibon, at itim na pagong, ang kapangyarihan ng 4 na simbolo. Pinagsasama nito ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa at kayang i-lock ang iyong mga galaw. Nauubos nito ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng mga nagsasanay na naroroon at ginagamit lahat ito para atakihin ka. Wow. Dapat mong malaman, kapag tamaan ka ng espiritual na puwersa ng selyo, ikaw ay agad na magiging isang nakakatakot na kalansay. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Huwag mong sayangin ang buhay mo para sa wala. Mukhang kahanga-hanga. Hoy, mahal. Nag-aalala ka ba sa akin? Tapos ka na ba sa mga pakitang gilas mong galaw? Yun lang? 4 na tao lang. Isang simpleng formasyon ay nangangailangan ng simpleng paraan para masira, panooring mabuti. Ano? Sa isang galaw lang, sinira niya ang 4 symbol sealing formation ng 4 na dakilang pamilya. Siya, sino ba talaga siya? Lahat ng mga cultivator sa Dragon City ay nandito. Itong batang hamak ay tiyak na gumamit ng daya. Ano namang kung daya? Nasira ko naman ang formation, tama ba? Ito. Mga elite disciples ng 4 na dakilang pamilya, sa utos ko. Formasyon, Wow, gagamit kayo ng swarm tactic. pasensya, nagkakamali lang kami kanina. Ngayon ay ipapakita namin ang tunay naming lakas. Itang batang ito na gumagamit ng mapanlinlang na paraan ay nakalusot sa 2.5 antas. Paano siya magiging tunay na cultivator? Sa tingin ko, kailangan natin siyang turuan ng leksyon. Uy, sa pagkakataong ito, kung gagamitin mo pa ang mga mapanlinlang, basurang teknik, kahit pumasa ka sa lahat ng 3 pagsubok at pakasalan si Miss Bai, hamakin ka ng lahat at duraan ka. Sige, dahil lahat ay sabik na makita ang tunay kong kakayahan, hindi na ako magpipigil. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang espiritual na kapangyarihan ng Rongtian Realm. Ano? Rongtian Real? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi na banggitin na hindi ka kailanman nagkaroon ng pagkakataon na magsanay hanggang sa Rongtian Realm. Kahit na ginawa mo, sa ilalim ng aming 4 symbols divine sealing array, napapalibutan, walang silbi. Bakit walang silbi? Malinaw. Hindi ka isang cultivator. Hindi mo alam ito. Ang 4 symbols divine sealing array na ito ay maaaring gumuhit ng enerhiya ng langit, lupa, at tao, lahat ng 3, kasama ang sa iyo. Kahit gaano karaming enerhiya ang mayroon ka, ang array na ito ay kayang sumipsip ng ganoon karami. Kumpeha. Marahil para sa iba, ngunit para sa akin, ibang kwento. Dahil, itong pekang produkto ko, ang pangunahing tampok nito, ay pigilan ang aking espiritual na kapangyarihan. Hindi ko man lang magamit ito, at sa tingin mo kaya mong sumipsip nito? Wala. Napipigilan? Haha, kung wala, wala. Pagsusuot ng basurang pulseras at sinasabing napipigilan? Hahaha. Sai, ayaw ko rin ito. Kaya dahil hindi ako makagamit ng espiritual na kapangyarihan, kailangan kong gumamit ng internal energy. Narinig ko na itong bagay na internal energy hindi maaaring maubos sa pamamagitan ng pag-set up ng bagwa array o paggamit ng swarm tactic. Hindi iyon gagana. Tama ba ako? O, kung ito man ay espiritual o internal, basta ito ay magpabagsak sa iyo, iyon ay mabuting kapangyarihan. Aba, Hahaha! Tingnan natin kung ang maliit na lakas sa loob ay makakayanan ng espiritual na enerhiya ng lahat sa atin. Haha! Ginagawa mo na naman ang parehong lansi? Hindi kami maloloko. kaya mahulaan mo ba kung paano ko sisirain ang formasyon? Hey, ang iyong maliliit na lansi ay kilala ng lahat. Iminumungkahi ko na tumigil ka sa pagtakbo dito parang unggoy. Hahaha. Aba, naku. Itong bata talagang may lakas sa loob. Kaya niyang tiisin kami ng matagal. Wala yan. Ang aming espiritual na enerhiya ay umiikot ng walang katapusan at ang kanyang lakas sa loob malapit ng maubos. Pagkatapos ay magsisisi siya sa pagpili ng ganitong paraan para labanan kami. Tama. Kapag nawala na ang kanyang lakas sa loob, sasabog ang kanyang mga daanan ng enerhiya at mamamatay siya. Hindi magandang kamatayan iyon. Tinatakot mo na naman ako. Ang mga meridian lang, maaari bang pumutok at pumatay sa akin? Kung narito lang sana si Limau Mau, maaari niya akong hagupitin gamit ang kanyang gintong latigo. Mukhang hindi kumbinsido ang batang ito.
Tara, mga kaibigan, ibigay ang lahat. Ipadala natin ang gunggong na ito sa kabilang buhay. Han, puno ng daya ang batang ito. Kung magtatagal ito, baka gumawa siya ng panibagong maruming daya. Hayaan ang mga alagad, patuloy na humawak habang tayo'y maghihiwalay at sasalakay. Magandang plano. Gawin na natin. Mga alagad, salakay. Ito ang hinihiling mo. Oras na para maging inihaw na baboy. Ah, Hangin, umangon ka. Ang lakas ng panloob na kapangyarihan. Kulang ka lang sa karanasan. Wushaw. Ang susunod mong galaw ay hindi lumilipad na buhangin at gumugulong na bato, di ba? Ye, Xiaofan. Huwag kang masyadong mayabang. Lahat ng alagad, sundin ang aking utos. 4 na larawang selyadong hanay. Baguhin ang formasyon! Hoy, hoy, hoy! Walang nagsabi sa akin na ang ikatlong antas ay walang katapusan. Hoy, Sinta! Nandadaya ka. Dahil pumunta ka para mag-apply para maging asawa ko, kailangan mong sundin ang aking mga patakaran. Tama na ang usapan. Tanggapin ang hamon. Uy, ikaw. Tingnan mo. Anong problema sa kanya? Kailangan mo pa bang itanong? Hindi siya makatiis laban sa kapangyarihan ng 4 na larawang selyadong hanay. Akala niya ang ilang munting daya ay makakasira sa espiritual na enerhiya ng napakaraming piling alagad. Panaginip lang yan. Nakaramdam ako ng nakatagong espiritual na enerhiya na umiikot sa loob ng aking katawan, sinusubukang pumutok sa aking mga meridian. Marahil ay matagal nang pinigilan ng pulseras. Hindi, kailangan kong manatiling kalmado. Gabayan ang enerhiya na mailabas ng dahan-dahan. At talunin sila sa halip na ako'y talunin. TSK, ikaw na maliit na bastos. Tapos ka na, aminin mo na. Kung susuko ka, Miss Bai, baka mapigilan nila at iligtas ang miserable mong buhay. Ikaw ang aso. Ang buong pamilya mo ay puro aso. Kung gusto mong sumuko, sige. Pero hindi ako susuko. Huwag kang matigas ang ulo. Kung magpupumilit ka, magiging isa ka lang walang kwentang kaluluwa. Kung nagsisisi ka ngayon, hindi pa huli. Para pakasalan ka, hindi ako natatakot mamatay. Bakit ako matatakot maging walang kwenta? Sige, mamatay ka. Mukhang nakialam lang ako. Salamat sa pag-aalala, aking binibini. Ang iyong kabaitan, talagang pinapahalagahan ko. Kahit nasa bingit ng kamatayan, tumatanggi kang magsisi. Sa ganitong kalagayan, naglakas loob ka pang maging pilyo at lumandi kay Miss Bai. Papatayin kita na parang aso. Sige, laban. Lumalakas ako kapag nakakalaban ko ang mas malakas. Maaga o huli, pipilitin mo akong maging Grandmaster. Hahaha. Walang hiya. Nasa bingit na ng kamatayan at nangangarap pa ring maging Grandmaster. Dahil gusto niyang maging Grandmaster, bigyan natin siya ng katuparan, maging isa sa kabilang buhay. kung hindi ka mamamatay, tapat kong gugustuhing maging kaibigan ka. Sayang, masyado kang mayabang. Ipinapahayag ko hinahamon ni Ye Xiaofan. Imposible iyan. Sa ilalim ng 4 na pangunahing kan pinamumunuan ang lahat ng alagad na activate ang 4 symbols sealing array, wala pang nakaligtas. Paano mo nagawa? Isang biyaya sa pagkukunwari, ha? Sino ang mag-aakala ang pekeng produktong ito, ganun lang naalis sa aking pulso? Kahit ang Grandmaster hindi alam ang tungkol dito, di ba? Peking produkto.
Anong ibig mong sabihin? Paghatak ng maraming langit. Skyrending Slash. Kaya ito ang maalamat na Skyrending Slash, unang beses ko itong nakita. Sa pagkakataong ito, nasira ko ba ang formasyon o hindi? Diyos ko, ang lakas ng espiritual niyang enerhiya. Kaya niyang basagin ang 4 na simbolo na selyadong sangkalan ng Diyos. Ang antas ng kanyang paglilinaw ay mas mataas kaysa sa lahat dito. Baka naabot mo na ang Rongtian na daigdig. Mahal, mabuti ang mata mo. Nakikita mo ang antas ng paglilinang ng iyong asawa. Kaya, ano sa tingin mo? Pakakasalan mo na ba ako ngayon? Imposible. Tanging isang antas ng dakilang guro ang makakalaban sa Rongtian na haligi. Paano mo na mas malakas kaysa sa isang dakilang guro? Baka ang batang ito ay gumamit ng isang uri ng daya? Hindi ako naniniwala. Sa mundong ngayon, wala pang isang Rongtian na dakilang guro. Ito ang pinakamataas na layunin ng lahat ng mga naglilinang. Paano maaabot ng isang bata tulad mo iyon? Hindi rin ako naniniwala. Binibining bay. Subukan natin muli. Na, Hoy, gusto mo? Sige, gawin mo. Malapit na akong magpakasal. Kaya, ano sa tingin mo, asawa? May sasabihin ka pa ba? Sumuko ka na lang sa iyong asawa. Sige. Ako, Bai Feiyan, seryoso ako sa sinasabi ko. Napasa mo ang 3 pagsubok na ito. Mula ngayon, ikaw na ang karapat-dapat na manugang ng pamilyang Bai. Hoy, teka. Mahal, bakit hindi mo ako isasama sa loob? Madaling pumasok. Pero kailangan mo munang daanan ako. Ha? Ikaw? Titigil ka na ba? Napagtanto ko na ikaw, hindi tumutupad sa salita mo. Malinaw mong sinabi, pagkatapos ng 3 pagsubok, maaari akong maging manugang ng pamilya Bai. Bakit ka bumabalik sa salita mo ngayon? Ang pagiging manugang ng pamilya Bai at ang pagiging asawa ko, may pangunahing pagkakaiba. Isk, ang drama mo. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Ang pagiging manugang ng pamilya Bai, kailangan lang matugunan ang pamantayan ng pamilya Bai sa pagpili ng manugang. Pero hindi ibig sabihin na magiging kontento ako. Sabihin mo sa akin, paano kita mapapanalo? Ang magiging asawa ko dapat ay isang tao na talagang hinahangaan at iginagalang ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Kaya, sa pagitan ng dalawa, may pagkakaiba ba? Ikaw, babae, kaya mong gawing nakakatuwa ang mga salitang mayabang na para sa akin medyo makatwiran. Kaya, handa ka bang tanggapin ang hamon na ito? Totoo. Madali kang masakop, pero ang masakop ang puso mo, iyon ang magpapasunod sa iyo ng kusa, para hindi ka sumunod ng atubili. Balang araw sa hinaharap, lokohin mo ako. Tigilan mo na ang mga kalokohan. Hoy, nagsasabi ba ako ng kalokohan? Kung hindi kita susundin ng kusa, baka isang araw habang natutulog ako, tawagin mo ang 4 na gwapong lalaki, at patayin ako. Sino ang nakakaalam? Tigilan mo na ang kalokohan. Sila ay mararangal na anak ng 4 na dakilang pamilya, hindi tulad ng iniisip mong bastos. Sa handaan kanina, yung 4 na gwapong lalaki, hindi ba sila ang mga humahanga sa'yo? Pinagsabihan nila ako, ang asawa mo, ha? Kung talagang may lakas ka, kahit na 400 gwapong lalaki ang tumingin sa'yo, magiging panatag ka pa rin. Tama ba? Sige, asawa. Natuto ka ng mang-asar sa akin. Sige, laban na. Maglaban tayo. Para hindi natin palampasin ang magandang panahon para sa ating gabi ng kasal. Kanina lang, naramdaman ko na ginamit mo ang espiritual na pamamaraan ng Rongtian Realm. Ako, gusto ko sanang humingi ng patnubay sa'yo. Kung handa ka lang, Hoy, ano bang mahirap doon? Pagkatapos nating ikasal, ang sayo ay akin, at ang akin ay natural na sayo. Kung pwedeng ilipat ang espiritual na kapangyarihan, ibibigay ko sayo lahat. hindi mo kailangang ibigay lahat, gusto lang kitang makalaban sa sanayan. Sa nakaraang 3 rounds, ako ang unang sumuntok sa bawat isa. Ngayon, ikaw na ang mauna. MP Hope, C. Ate, para harapin ang batang ito, siguradong pagod ka. Ako ang pinakapagod, okay? Lahat ng uri ng elixir, pampakalma, hallucinogen, ginamit ko lahat. Sabihin mo sa akin, Sino mag-aakala na ang batang ito ay magiging napakatigas? Xiao Shuang, mukhang ang iyong kakayahan sa paggawa ng lason hindi pa sapat. hindi naman kulang ang kakayahan ko. Ito ay dahil ang batang ito may kahanga-hangang kakayahang mag-detox. Ate, mas malakas ba ang detox ability niya kaysa sa iyo? Anyway, sa bagay na ito,
sina ate at ako, ay talagang walang alam. Silly girl, ang master ay tinuruan lang ako ng paggawa ng lason noon. Hindi ako tinuruan ng detox. Ano? Paanong naging ganoon ka-unreliable ang master? Sa totoo, noon, si master ay nagpaplanong turuan si Xiao Shuang ng detox. Ngunit bago siya makapagsimula, nangyari ang insidenteng iyon. Iyon insidente? Naiintindihan ko. Sige, wag na nating pag-usapan iyan ngayon. Ang batang ito, kahit mukha siyang bata, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Hindi ba babasa? Nasa ikalawang antas ng Rongchan realm siya. Sa mundo ngayon, walang Grandmaster na kayang tumapat sa kanyang antas. Saan sa mundo nanggaling ang taong ito? Akin ito. Kinuha ko ito sa daan. Ano? Kinuha mo sa daan? Hindi mo alam ate. Ito siya. Gusto niya akong landiin pagkakita pa lang. Kaya naisip kong lokohin siya para sumama. At magsaya kasama siya sa bahay. Sinabi mo na nilandi ka niya. Oh. Baka hinahabol niya ang iyong kayamanan. Eksakto. Sa tingin ko, hinahabol niya ang aking neon blood crystal. At ngayon, parang nakuha niya ang liwanag ng aking neon blood crystal. Muntik ko na siyang patayin sa pambubugbog. Ngunit hindi inaasahan. Pagkaraan ng ilang sandali, gumagalaw-galaw na naman siya. Ang tatlong kayamanang ito sa atin ay tumutugon lamang sa mga miyembro ng ating sektang at nagbibigay ng espiritual na kapangyarihan. Ate, noong sinubukan mo siya sa tatlong pagsubok, napansin mo rin ba iyon? Eksakto. Mukhang itong si Ye Xiaofan ay tiyak na may kaugnayan sa ating sektang. Paano kung siya ay ipinadala ni Master? Kung gayon, kailangan natin siyang patayin agad. Mao, huwag kang puro patay ng tao. Sa ngayon, ang usaping ito hindi pa lubusang nasisiyasat. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Buti na lang, inilagay ni Xiao Shuang ang pinakamataas na knockout na gamot na binuo ni Master noon sa espada. Kung hindi, kaming tatlo lang, natatakot ako na hindi namin makaya ang batang ito. Hoy, kaya ano ang gagawin natin ngayon? Kaming mga espiritual na kultibador ay hindi maaaring pumatay ng tao nang walang pinipili. Naiintindihan ko, bakit hindi na lang nating baliin ang mga binti niya? Sa ganun, hindi tayo lalabag sa anumang patakaran, at hindi siya makakatakas. Tama. Kapag naputol ang meridian ng isang nagpapalakas ng espiritu, mawawala ang kanilang espiritual na enerhiya. Ma'am, ang galing ng paraan ninyo. Hindi. Paano kung ganito? Mapanganib pa rin. Kung tatanungin mo ako, dapat nating putulin ang kanyang mga paa at kamay lahat ng ito. Sa ganon, siguradong walang eskapo. Kukuha ako ng kutsilyo. Isterilise ko ito para sa'yo. Kailangan kong ipaalam ang okasyon ng pagpili ng manugang na lalaki. Kailangan muling mag-anyaya. Naku, anong klaseng grupo ang pinalaki ni Grandmaster? Isang grupo ng mga babaeng tulisan, kaya pala gagawin nila ang bagay na magnakaw at tumakas. Hi! Buti na lang hindi kasing lakas ng akin ang espiritual na kapangyarihan ni Grandmaster. Ang kanyang pampatulog na gamot natural ay walang epekto sa akin. Hindi. Nangako ako kay Grandmaster na ibabalik ko sila. Kung hindi ko sila makontrol, mapapahamak si Grandmaster. Huwag mo akong putol-putulin. Aaminin ko lahat. Kaya lahat ng sinabi ko, narinig mo lahat. Tama. Ngayon, kahit anong aminin mo, patay ka. Sandali. Ano raw ang aaminin mo? Mga master, galing tayo sa iisang sekta. Hindi ko rin kinaya ang pang-aapi ng Grandmaster. Kaya tumakas ako sa bundok. At nagkataon, na nakasalubong ko si Master Li. Ano? Ikaw rin? Sugo ng master? Ikaw talaga, nagmamadali. Hindi mo man lang maintindihan sinabi niya. Sinabi niya, hindi niya kinaya ang pang-aapi ng master. At tumakas sa bundok. Hindi ako sigurado kung naniniwala ako diyan. Hehe, Master Jiang, kahit ngayon lang tayo nagkita, sa tingin ko, ikaw ay isang taong napakabait, napakamakatuwiran, napakamaawain. Maawain? Pasensya. Wala talaga ako niyan. Sige, paano kanya inapi? Kung maglalabas ka ng kalokohan, gagawin kitang taong baboy. Hoy. Palagi akong sinasaktan ng Master. Ang galing mo naman, kapag sinaktan ka ng Grandmaster. Hindi rin siya nananalo. Sa bundok, natuklasan ko ang malaking sikreto ng Master. Binigyan niya ako, ng pulseras na pumitigil sa espiritual na kapangyarihan. Pero nalaman ko, na ang pulseras na ito, walang epekto sa akin. Malaking sikreto?
Tigilan mo na ako sa pagtitig. Hindi na ako makakabalik sa bundok dahil nakilala ko kayong mga master na bumaba mula sa bundok. Sama-sama tayong mamuhay ng maayos. Ate, hindi ko inakala na ganun siya kaawa-awa. Paano kung tanggapin natin siya? Malamang hindi siya nagsisinungaling. Bukod dyan, pambihira ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Kung kasama siya, mapoprotektahan din niya tayo. Tama, kamakailan. Napansin ko ang maraming misteryosong tao na palihim na sumusunod sa atin sa malapit. Bakit hindi natin siyang gawing ating bantay? Pero makakansela ang kasunduan. Kahit hindi naman gaanong malayo ang edad natin, paano ako maglalakas loob na pakasalan ang isang master? Hindi ba iyon sobra? Buti alam mo. Simula ngayon, mananatili ka sa amin. Ang ama ni Master Lee ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Kaya pumunta ako para bumili ng mga regalo. Amo, Hindi kami nagbebenta ng insurance dito. Hoy, ang lugar na ito ay para sa mga mayayamang customer. Anong ginagawa mo ritong nakatayo na isang walang kwentang tindero ng insurance? Mag-transact ba tayo o hindi? uy, ikaw, bakit mo minamaliit ang mga tao? Paano mo nalaman na hindi ko kayang bilhin ang mga gamit mo? Sa iyong marungis na itsura, mas mabuti pang bumalik ka na lang sa pagbebenta ng insurance. Uy, ako ang punong katiwala ng aming pamilya. Pumunta ako rito para pumili ng ilang magagandang gamit, di ba? Ang mga ito ay mga kayamanang walang katumbas. Akala mo ba ito ay tiyan? Lumabas. Oy. Kung makabili ako ng isang bagay mula sa inyong tindahan, pababayaan mo ba akong manatili? Kung kaya mong bilhin, ang pinakamurang bagay sa aming tindahan, hindi kita palalayasin. Ano sa tingin mo? Walang maganda sa mga mura. Bibilhin ko ang pinakamahal. Sige. Tara. Ito, ang pinakamahalagang kayamanan ng aming tindahan. Nagkakahalaga ng $70 milyong. Kung bibilhin mo ito, yuyuko ako sa'yo. Sinubukan ng salesman ng insurance na linlangin siya, pero siya ang nalinlang. Ang kayamanang ito, kami, mga ordinaryong tao, hindi man lang nangangahas hawakan. At siya, gustong bilhin ang pinakamahal. Ignorante lang. Ang tindahang ito ay naipasa sa 3 henerasyon. Ang kanilang kayamanan ay hindi bagay na kakayanin ng kahit sino. Bakit hindi ka nagsasalita? Cash o credit o cheque? Huwag mong sabihin. Itinago mo ang iyong cheque sa loob ng iyong insurance policy. Ha. Sinasabi mo bang ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 70 milyon? Ano, tatawad ka ba? Sa lahat ng respeto, kahit hatiin natin ang presyo, hindi mo ito kayang bilhin sa buong buhay mo. Oy, huwag mong banggitin ang kalahati. Ang bagay na ito, hindi man lang nagkakahalaga ng 5,000. Anong sinabi mo? Sinabi ko, itong peking ito, kasama ang halaga ng paggawa, ay nagkakahalaga ng 2,000 lang. Anong sinabi mo? Sinasabi mong ito ay peke? Ito ay bagay na aming boss, ay personal na nakuha. Siya ay nasa industriya, may mga dekada ng karanasan, isang tunay na eksperto. Paano siya magkakamali? Bata, kung hindi mo kayang bilhin, umalis ka na lang. Huwag siraan ang kanilang mahalagang ari-arian bilang peke, o kaya'y bugbugin ka. Tama yan. Darating na ang aming boss. Kung patuloy kang magsasalita ng walang kwenta, baka ipabugbog ka ng aming boss. Kaya ako papatulan dahil sa pagsasabi ng totoo. Ang bagay na ito ay talagang peke. Kung hindi, babayaran kita ng 70 milyon. Oh, hoy, nakita yon ng lahat, tama? Magsisaksi ang lahat. Kapag dumating ang aming boss, papatunayan namin siyang mali. Bata, ang may-ari ng tindahang ito ay ang nangungunang eksperto sa Antigo sa Dragon City. Ang kanyang pamilya ay prominente. Ang kanyang background ay kahanga-hanga. Iminumungkahi ko na humingi ka na ng tawad ngayon at tumigil sa pag-akit ng kamatayan. Nangungunang eksperto sa Antigo at bumibili pa rin siya ng peke. Eksperto pa. Narinig ko raw may nagsabi, anong klaseng eksperto ako? Ano? Galit ka ba sa mga eksperto? Amo, sa wakas nandito ka na. May tao dito na nagdudulot ng gulo. Nagsasalita siya ng walang kwenta. Sabi niya na ang pinakamamahal naming piraso ay peke. Hoy, tapos ka na. Sa pagsasalita ng walang kwenta, malapit na, ipapakita sa iyo ng aming amo, ang mangyayari kapag nil-8 mo siya. Kung mapapatunayan ko na peke ang bagay na ito, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Lumuhod ka at yumuko sa akin. Sa panaginip mo, amo, siya ay. Lumuhod ka. Narinig mo ba yon?
Sinabi ng amo namin na lumuhad ka dahil sa pagkasira ng reputasyon ng aming tindahan. Ikaw ang sumisira ng aking reputasyon. Lumuhod ka sa binatang ito. Ano? Luhod, amo, nagbibiro ka ba? Ang binatang ito, matindi ang iyong paningin. Ito ay talagang peke. Ang tunay ay itinago ko sa bahay. Para sa kaligtasan, hindi ko sinabi kahit kanino sa tindahan. Hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng ganitong kahihiyan. Ano? Kaya, ay ito ba ay talagang peke? Matagal na kitang tinuturo ng walang saysay. Hindi ka man lang kasing galing ng binatang ito na nakakaalam sa isang tingin. Maaari ka nang umalis. Sasagutin ko ang iyong sahod ngayon. Amo, nagkamali ako. Huwag mo akong tanggalin. Hindi na ako magiging mayabang. Umalis ka. Hoy, amo, tinuruan mo siya ng leksyon. Sapat na iyon. Bakit mo siya tatanggalin? Bukod, ngayon lang ako pumunta para tumingin. Binata, gusto mo ba na magtrabaho sa tindahan ko? Kapag wala ako, matutulungan mo akong magtantiya ng mga bagay. Empleyado lang din ako. Ayaw ko ng ibang trabaho. Tsaka, ngayon pumunta ako para pumili ng regalo sa kaarawan ng amo ko. Hindi ko kailangan ng trabaho. Uy, binata, haha, ngayon unang beses nating magkita, pumili ka lang ng kahit ano dito. Ituring mong regalo ko ito sa iyo. Mula ngayon, dalasan mo ang pagpunta at bigyan mo ako ng payo. Talaga? Di hindi na ako mahihiya. Kukunin ko ito. Hihi, matagal nang nandito ang palawit na jade na ito, hindi maibenta. Bakit ito ang pinili mo, binata? Uy, amo, magkano mo to ibebenta sa akin? Haha, subukan muna kita, binata. Bakit ka interesado sa jade na ito? Ang palawit na jade na ito, baka hindi mataas ang presyo, pero hindi ibig sabihin na wala itong halaga. Magaling ang mata, tama ka. Ibibigay ko sa iyo ang jade na ito. Maging magkaibigan tayo. Haha. Talagang kayamanan ito. Hindi, amo, hindi ko ito pwedeng kunin ng libre. Babayaran kita. Sa liwanag ng araw, may taong talagang ng loob. Magnanakaw. Ito ang pag-aari ng aming Biming sect na nawala 20 taon na ang nakalipas. Tama. Kayong dalawa ay magnanakaw. Wala talaga akong alam. Binili ko ang jade na ito mula sa isang pulubi. 15 taon na ang nakalipas. Paano ko malalaman na ito ay kayamanan ng inyong sekta? Hehehe. Hindi mo alam, pero siya alam. Hindi ba tinuro ng nanay mo na huwag ituro ang daliri sa mga tao? Hoy, anong magagawa mo kung ituro kita? Sasabihin ko sa iyo, ibigay mo ang bagay ngayon at pakakawalan kita. Lahat, hindi ko alam na ang jade na ito ay may koneksyon sa inyong sekta. Pero dahil lang sinabi mo, akala mo makukuha mo. Imposible yun. Aray, ano problema mo? Ano pa gusto mo? Binata, iminumungkahi kong huwag kang makipag-away sa kanila. Ang Biming sect na ito sa Dragon City ay isang napakalakas na sekta. Kung galitin mo sila, natatakot akong hindi ka makapanatili sa Dragon City. Lumabas ako ngayon para lang maglakad-lakad. Ayaw ko rin ng gulo. Uy, bata. Takot ka ha? Haha. Yung body ko dito, umatras na. Bigyan mo naman siya ng break. Sino ka ba? Akala mo kung sino? Paano kang nakikialam sa North Dark Sect? Ano ba ang akala ng North Dark Sect nyo? Nakikipag-away at gumagawa ng gulo sa publiko. Hoy, anong gusto mo? Anong nangyayari? Sinabi ni Ye Xiaofan na bumili ka ng regalo. Buong umaga ka nang namimili. Nandito ka nagpapakaengot, diba? Guro, itong mga api ay gumagawa ng gulo sa tindahan. Tuturuan ko sana siya ng leksyon. Pero bilang paggalang sa iyong mga turo, hindi ako maaaring magpakitang tao ng aking cultivation ng basta-basta. Mga ape? Uy, itong kuya ay mukhang napakadignidad. Paano siya magiging isang mang-aapi? Aha, tama ang maganda. Dumating lang ako para kunin ang nawala sa aming sekta. Paano ako magiging isang mang-aapi? Dahil sinabi mo iyan, papayagan kitang lumaban. Uy, ganda. Ang bilis ng pagbago ng iyong mukha.
Parang paglipat ng pahina, mas mabilis pa. Ganito na talaga ako dati pa. Narinig mo ba yon? Ang aking guro binigyan ako ng pahintulot na gulpihin ka, mangumog ka. Uy, bata, ang tapang mo. Uy, Xiaofan. Itong lalaki mukhang sobrang lakas. Kung hindi mo siya matalo, umalis ka na dali. Huwag mong subukang magpakatatal. Nakita mo yon? Kahit itong magandang babae ay alam. Huwag kang mag-alala, Master. Ang pagharap sa mga mangumog na tulad nito ay parte rin ng aming tungkulin bilang mga cultivator. Laban tayo. Bata, matatakot ako sa'yo. Wala kaming kinalaman. Aalis na kami. Ito ang sekta ng North Sea namin na tatanging lihim na teknik, ang icy pop. Ang sinumang tamaan ng hangin ng palad nito ay tatamaan ng malamig na enerhiya na tatagal ng 10 taon. Yun lang ang lamig, hindi gaanong. At tinatawag itong icy palm. Sabi tatagal ng 10 taon ang malamig na enerhiya. Ha? Huwag kang mayabang. Huwag mo kaming maliitin. Ang kapangyarihan ng Icy Palm. Sa totoo lang, sino mang nagsasanay na matamaan ng aking suntok ng malamig na palad ay lubos na mababawasan ang kanilang espiritual na kapangyarihan. Ha? Pero parang yung munting ihip mo bukod sa kaunting lamig, wala akong naramdaman. Huwag kang mayabang, bata. Tanggapin mo itong palad na suntok. Ha? Imposible yan. Salamat, Guro, sa iyong tulong. Ikaw, Pilyo, tiyak na hindi ka niya matatalo. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi dahil sa iyo, Guro, na binigyan mo siya ng isang bagay, ang aking lakas sa laban ay maaaring nanghina talaga. Ano? Lason? Hindi ako kumain ng kahit ano. Tanga. Pinakamataas na antas ng paglason ay hindi kailangan ng pagkalason ng pagkain o tubig. Sobrang halata na, tanga masyado. Oh? Saka gusto kong marinig kung paano ko daw siya nilason. Ang aking guro ay isang dalubhasa sa lason na primera klase. Hindi siya gagamit ng ganoong katangang paraan. Isang guro na katulad ng akin, pagdating sa lason. Tigil mo yung daldal, bata. Sabihin mo na. Kaya ikaw pala na, habang naghahangad sa aking guro, nalason ka niya, siya ang nanlason sa'yo. Hoy, itong lalaki dito ay mukhang medyo disente. Paano siya magiging basagulero? Kayo, guro at alagad, ay masyadong hamak. Hamak? Ikaw ang hamak? Sa liwanag ng araw, nagnanakaw ng gamit ng iba? Hindi ba iyon hamak? Xiaofan, tumigil ka na sa pagsasalita sa kanya. Magsisimula na ang birthday banquet. Sumakay na tayo sa kotse. Hinihintay pa tayo ni Master Bai. Hey. Mag-toast ako sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa birthday banquet ng aking ama. Maligayang pagdating. Miss Lee, pinalalaki mo kami. Ang iyong ama ang pinakarespetadong pinuno ng negosyo sa Dragon City. Bilang kanyang mga nasasakupan, kailangan naming pumunta at magbigay ng aming mga regalo ngayon. Eksakto. Maging ang 4 na dakilang pamilya nagpadala ng kanilang mga anak at pamangkin na may dalang regalo. Kaya para sa amin na dumalo sa birthday banquet ni Kuya Lee, ay tunay na karangalan. Ang aming pamilyahan, Ang Feng, Wu, At Jiang na mga pamilya ay nagnanais kay Patriarch Lee ng walang hanggang kaligayahan at mahabang buhay. Aha, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Mabuti. Ha, mabuti. Hoy, Master Lee. Tatay, Master Lee. tatay, sumasakit ba ulo mo ulit? Tatay, ayokong sabihin pero si Master Lee ay mahusay sa lahat ng aspeto. Pero talamak ang pananakit ng ulo niya. Sa paglipas ng mga taon, marami na siyang nakitang doktor, pero wala ni isa ang nakatulong. Narinig ko ang pinakamahusay na doktor sa Dragon City, si Dr. Huang, ay may kahanga-hangang kakayahan. Sa impluensiya ng pamilya Lee, kung imbitahan nila si Dr. Huang, sigurado akong mapapagaling niya ang kanyang sakit. Ang sakit na ito, talagang pinahirapan siya. Kunin ninyo. Kunin ninyo si Dr. Huang dito. ano
pa ang hinihintay ninyo? Puntahan ninyo si Dr. Huang ngayon. Hoy, Master, ang galing mo sa paggawa ng lason. Bakit hindi mo tulungan si Master Lee at gamutin din siya? Marunong lang akong manlason. Hindi ako marunong manggamot. Nandito na si Dr. Huang. Ligtas na si Master Lee. Dr. Huang, pakitingnan po ang tatay ko. Ang sakit ng ulo niya. Maaari ba itong gamutin? Bigla itong sumama. At hindi na ito magagamot. Old Huang, wala na akong magagawa. Ano, Dr. Huang? Anong sinasabi mo? Sino pa ang makakapagligtas sa tatay ko? Ang sakit ni Patriarch Lee, kahit ako ay hindi na ito magamot. Sa buong Dragon City, wala nang ibang makakatulong. Anong gagawin natin? Dr. Huang, Pinapayuhan ko si Miss Lee na gumugol ng mas maraming oras kasama ang iyong ama. Ang pamilya ay dapat maghanda para sa libing. Diyos ko, ang birthday party ay naging libing. Isang maalamat na tao, si Patriarch Lee. Maaari bang magwakas ng ganito? Narinig ko na si Dr. Huang ang himalang doktor ng Dragon City na kayang magbalik ng tao mula sa pinto ng kamatayan. Sinabi niya na si Patriarch Lee ay hindi na kayang iligtas, kaya dapat totoo ito. Tama ka. tumahimik ka! Dr. Huang, kung kaya mong gamutin ang sakit ng ulo ng tatay ko, ang mga kayamanan ng pamilya Lee sa'yo na. Sino ang nagsabing hindi siya maililigtas? Si Patriarch Lee ay malinaw na kayang gamutin. Itong binata. Kung magagamot ko si Master Lee, gagawin ko ito kahit walang bayad. Ako, Huang. Paano ako maglalakas loob sa harap ng Longcheng? Sa harap ng lahat ng mga dakilang pamilya nito, na sampelan ang sarili kong mukha, at sirain ang aking reputasyon. Ano? Tatay? Tatay, gising! Tatay, hindi ka maaring mamatay! Tatay! Xiaofan, huwag kang magulo. Hump. Para makuha ang atensyon ng magagandang babae, anong kalokohan iyan? At siya ay naglalakas loob na hamunin si Dr. Huang. Huwag isipin na, dahil lang may kultibasyon ka, maaari mong utusan si Dr. Huang. Lahat tayo ay mga kultibador. Normal lang na may kaalaman sa medisina. Sa buong Longcheng, walang naglalakas loob. Sa harap ni Dr. Huang, magpakita ng kanilang kakayahan. Sino ka ba sa tingin mo? Kung ako ang tatanungin mo, kami sa mundo ng kultibasyon ng Longcheng ay dapat sipain ng maliit na pulubing ito palabas dito. Kung hindi, sisirain niya ang reputasyon ng Longcheng sa mundo ng kultibasyon. Hoy, mga pare. Bakit kayo nagre-react ng ganun kalakas? Natatakot na gagamutin ko ang patriarka ng pamilya Lee. O ano? Binata. Hitler anti ka at mayabang. Papalagpasin ko na. Mas maganda kung umalis ka. Bago ka pa magdulot ng gulo. Hindi na kita mapoprotektahan. Nakakapagtaka yan. Isang simpleng sakit ng ulo, ikaw, isang sikat na doktor mula sa kaharian ng dragon, hindi mo man lang magamot, at hindi ka natatakot na magdulot ng galit. Sinabi ko lang na kaya ko itong gamutin, at nagalit agad kayong lahat. Ha? Nakakatawa. Haha. Ikaw. Ilang taon na akong nagsasanay ng medisina. Ang mga mahihirap na kasong nagamot ko ay mas marami pa sa mga pagkain mo. Ikaw, isang makom na baguhan pa lang, isang maliit na basagulero. Paano kang nangahas na tanungin ang kakayahan ko sa paggamot? Hey, hinahamon kita. Ang tunay na ginto, hindi natatakot sa apoy. Sige, subukan mo. Ngayon, gamutin mo siya. Pagkatapos, hihinto na ako sa pagduda sa iyo. Bitawan mo na, Xiaofan. Hindi ka pa matagal dito. Hindi mo pa alam ang kakayahan ni Dr. Huang. Sa mundo ng cultivation natin, lahat ay humahanga kay Dr. Huang nang may matinding paggalang. Totoo, walang makakapantay sa kanya. Kung sabihin ni Dr. Huang na may mamamatay sa ikatlong bantay, ang hari ng impyerno ay hindi maglalakas loob na pigilan sila hanggang ikalima. Paano kung sabihin ko na kaya ko siyang panatilihing buhay? Kung kaya mo siyang panatilihing buhay, ngayon luluhod ako sa harap ng lahat at magpapatira pa ng 3 beses. At hindi na muling magpaprakti ng medisina. Ang titulo ng pinakamahusay na doktor sa Dragon City, ibibigay ko ng may 2 kamay. Sige, sinabi mo yan. Teka muna, Ma'am Lee. Huwag kang makinig sa kalokohan ng batang iyon. Ang batang ito sa mundo ng kultibasyon ay walang kwenta. Sa ngayon, nagyayabang siya sa pamamagitan ng paggamot sa pinuno ng pamilya Lee. Kung siya ay mabigo, mawawalan siya ng mukha. Walang may pakialam. Pero para sa pamilya Lee, ito ay isang insulto. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nagpadala na ako ng isang tao sa pamamagitan ng helicopter papuntang Jiang City upang kunin ang Heavenly King life-saving pill ng aking pamilya.
malapit na ito dumating. Ang Heavenly King life-saving pill ng inyong pamilya, kaya ba talaga nitong gamutin ang aking ama? Hoy, para sa mga sakit na sinabi ni Dr. Huang na hindi magagamot, walang gamot na gumagana. Ang pill na iyon ay maaari lamang gawing ang pinuno ng pamilya Lee, pansamantalang malay. Sandali lang, kung mayroon kang sasabihin sa kanya, mas mabuting gawin mo ito ng mabilis. Tatay? Tatay, gising. Tatay, hindi ka maaaring mamatay. Nandito ang gamot. Bilisan mo. Buti naman. Binibigyan si Patriarch Lee ng pagkakataon na sabihin ang kanyang huling mga salita sa kanyang anak na babae. Kung hindi, sayang naman. Itong Heavenly King Life-Preserving Pill ng pamilyang Feng ay isang milagrosong gamot. Kaya nitong iligtas kahit ang nasa bingit ng kamatayan. Magsabi lang ng ilang salita bago umalis. Hindi sila magkakadugo o kamag-anak sa kasal. Ang gandang gamot, hindi nila itinatago para sa sarili nila. Paano nila natiis na ilabas ito? Hindi mo ba nakikita iyon? Ang pamilyang Feng ay nainggit sa kapangyarihan at katayuan ng pamilyang Lee, hindi lang 1 o 2 araw. Ngayon, si Patriarch Lee ay nasa bingit ng kamatayan. Ang pinakamalaking alalahanin niya ay ang kanyang mahal na anak na babae. Kung si Patriarch Lee ay makakagawa ng isang ginintuang pangako na ipakasal ang kanyang anak sa pamilyang Feng. Nakikita ko na. Mukhang si Ginoong Feng ngayon ay yayaman. Oh, nagtataka ako kung bakit si Feng ay sabik na sabik iligtas ang ama ng pamilya Lee. Lumalabas, ang habol niya ay ang anak na babae ng Lee. Ikaw, Pilyo, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hoy, isang magandang dalaga ay bagay sa isang maginoo. Natural lang iyon, pero ang ama ng pamilya Lee ay kitang-kitang maayos. Bawat isa sa inyo ay ninais siyang mamatay. Sobra naman iyang walang etika. Walang hiya. Lahat dito ay nagbibigay sa iyo ng pabor, takot na mapahiya ka. Eksakto. Akala mo ba ikaw ay isang modernong huwatuo? Tigilan mo na ang paggawa ng gulo. Umuwi ka na lang at matulog. Bata, kung makakagambala ka sina Ginoong Lee at ang kanyang anak na babae ay nagpapaalam, sa tingin ko hindi ka patatawarin ni Ginoong Feng. Alam ng lahat na si Ginoong Feng ay may gusto sa anak na babae ng pamilya Lee. Kung maglakas loob kang sirain ang kanyang plano, ang 4 na dakilang pamilya ay magiging kaaway mo. Siyempre, ang pamilya Feng ang pinuno ng 4 na pamilya. Tatay, gising ka na. Ginoong Lee, sabihin mo ang lahat ng kailangan mong sabihin. Aalagaan ko si Mao Mao. Ako. Tatay, Imposible. Ang aking makalangit na hari na pill na nagliligtas ng buhay, dapat nagpapanatili ng buhay ng isang tao nang hindi bababa sa 2 oras. Paano ito nawala ng ganito kabilis? tatay, gumising ka. Tatay, Tigil! Ikaw na munting pilyo. Ano ang alam mo? Si Ginoong Lee ay hindi makatiis sa iyong masamang pagtrato. Bitawan mo ako. Kung maglakas loob kang hawakan ako at saktan si Ginoong Lee, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Xiao Fan, kaya mo ba talagang magpagaling ng tao? Kanina lang, ang iyong ama noong nasa entablado siya, nakita ko na mamula-mula ang kanyang kutis. Kung nahimatay siya dahil sa sakit ng ulo, hindi dapat ganoon ang kanyang kutis. Subukan ko lang. Ano? Subukan mo lang. Madali para sa'yo sabihin. Kritikal ang pasyente. Pero patuloy mo siyang inililipat. Gusto ko lang subukan. Miss Lee, tandaan mo ang lalaking ito. Matapos mamatay ang iyong ama. Siya, ang pumatay sa iyong ama. Sino ang nagsabing patay na ako? Tatay, gising ka pala. Hunong Lee, gising ka. Hindi ito maaari. Anong nangyayari dito? Anong paraan ang ginamit mo? Tatay? Tatay, okay ka lang ba? Hoy, paano mo napagaling si Patriarch Lee? Nagsusuka na siya ng itim na dugo. Tigilan mo na ang pagsigaw. Patriarch Lee, hindi ito pagbalik ng sakit ng ulo niya. Nalason siya. Ano? Nalason ako? Sino ang maglalason sa tatay ko? Imposible. Kung nalason si Patriarch Lee, paano ko ito napalampas? Hindi, ang Tianwang Baomingdan ko. Totoo iyon. Go. Hindi ko sinabing ikaw iyon. Ang lason na ito pumasok sa katawan niya nang hindi bababa sa 2 oras ang nakalipas. Noong mga oras na iyon, hindi pa umaalis ang helikopter mo.
Lahat, huwag makinig sa batang ito. Nagsasalita siya ng kalokohan. Walang ganoong bagay na nalason si Patriarch Lee. Sa tingin ko, naghahanap lang siya ng atensyon. Kalokohan. Binata. Anong nangyayari dito? Ang lason na nakuha mo ay kakaiba. Patriarch Lee, maaari bang linawin? Kailan ngayong araw, nagsimula kang makaramdam ng hindi maganda? Sumasakit talaga ang ulo ko. Pero para sa handaan ngayon, nagpa-check up ako ng maigi bago sa lahat ng aspeto. At saka, inaalagaan ko ang aking kalusugan. Kaya kahit ngayon, hindi ko iniisip na problema sa sakit ng ulo. Kaya sa handaan ngayon, kailan ka nagsimulang makaramdam ng hindi maganda? Mukhang normal lahat. Uy, noong tumanggap ako ng regalo, bigla akong nahilo. Ngunit noong panahong iyon, naisip ko na dahil masyadong marami ang tao sa banquet hall at hindi sapat ang sirkulasyon ng hangin, kaya hindi ko na ito pinansin. At saka, nahimatay ako. Kaya ang regalo ang dapat may problema. Imposible. Tito Lee, ang 4 na dakilang pamilya nating hindi gagawa ng ganoong kasuklam-suklam. Eksakto. Hindi na kailangan. Walang dapat makinig sa kalokohan ng batang ito. Ikaw, Ye? Naglakas loob kang maghasik ng gulo sa mundo ng kultibasyon ng Dragon City? Papatayin kita. Miss Lee, pinapayuhan kita na lumayo ka kay Ye Xiaofan. Nagsasalita siya ng kalokohan. Huwag kang magpalinlang. Yi Xiaofan, mayroon ka bang ebidensya para sa sinasabi mo? Ang 4 na dakilang pamilya ay ang kanang kamay ng aming pamilya Lee. Paano nila tayo sasaktan? Anong kamay? Anong braso? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip nila. Gusto ko lang malaman kung saan nanggaling ang lason. Batay sa salaysay ng pinuno ng pamilya Lee, ang problema ay sa bahagi ng pagbibigay ng regalo. Dr. Huang, Binata, ano ang nangyayari dito? Dahil may kakayahan ka. Tiyak may paraan ka. Hoy, tinawag mo na naman akong maliit na thug at sinabi mong nag-iimbento ako. Sa huli, kailangan mo pa ring umasa sa akin para iligtas ang sitwasyon at ayusin ang mga bagay-bagay. Ikaw, Pero, kung gusto mong iligtas ko sila, may isa akong kondisyon. Ha? Anong kondisyon? Pinuno ng pamilya Lee, iniligtas ko lang kayo. Pinagalitan ako ng matandang ito ng napakatindi, at ngayon itong 4 na malas na lalaki, kailangan ko rin silang iligtas. Paano kung magdusa ako ng husto para iligtas silang lahat at sasabihan lang nila ako? Kung gagamutin mo kaming 4, luluhod kami at magpapasalamat ng husto. Simula ngayon, ikaw ay magiging panauhin ng 4 na dakilang pamilya. Hindi lang iyon, gusto ko rin ang titulo ng ang nangungunang manggagamot ng Dragon City ay magpalit ng may-ari. ikaw. Matandang Huang, nakita mo rin. Ngayon, ang nasa problema ay ang mga batang Panginoon ng 4 na pamilya. Hindi mo pwedeng alang-alang sa iyong reputasyon ipikit ang iyong mga mata sa kanilang buhay, di ba? Tama iyan, Dr. Huang. Ang iyong titulo bilang nangungunang manggagamot, mas mahalaga pa ba kaysa sa kanilang buhay? Ang isang manggagamot ay may pusong magulang, Dr. Huang. Maaari bang sa mga nakaraang taon, ang iyong paggagamot at pagliligtas ng buhay at awa ay pawang pagpapanggap lamang? Dr. Huang, sa tingin ko, dapat hayaan mo ang binatang ito na gawin ang gusto niya. Walang kwenta si Dr. Huang at wala siyang puso at malamig ang dugo. Mas gugustuhin pa niyang mamatay ang mga pasyente. Hindi niya bibitawan ang reputasyon niya. Eksakto, ang galing mong manggagamot. Hello sa lahat. Gusto ko lang. Binata, kung maililigtas mo sila ngayon, ikaw ay magiging ang pinakadakilang manggagamot sa Dragon City. Nasiyahan ka na ba? Tama na. Inaakala mo ba talaga akong bata? Gusto ko lang magpahiya ng ilang tao. Tungkol sa mga taong ito, ang kanilang pagkalason ay banayan. Hindi dapat ganoon kahirap iligtas sila. Lahat tumabi muna. Bakit parang pamilyar ang pakiramdam na ito? Bakit hindi kayo lumuluhod para magpasalamat sa kanya? Iniligtas kayo ni Xiaofan, kaya kayo nabubuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming tagapagligtas. Salamat. Hoy, Ye! Sa harap ng lahat ng taong ito, yumuko kami sa iyo at hindi mo man lang ito pinansin.
Napaka-arogante naman yan! Ang bandehado na may lamang mga regalo. Ang bandehado? What? Ano ang problema? May nagpahid ng lason sa bandehado. Lahat ng humawak sa bandehado na lason. Mao, hinawakan mo ang bandehado kanina. Ayos ka lang ba? Xiao Fan, mabilis mong tingnan kung ayos si Mao Mao. Ang lason na ito, walang epekto sa kanya. Ano? Bakit wala itong epekto sa akin? Hindi lang ikaw, wala itong epekto sa aming tapat. Anong ibig mong sabihin? Ang lason na ito, pino ko ito sa bundok, gamit ang aking sariling mga kamay. Anong sabi mo? Ikaw ang naglason. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Kasali ka rito. Siyempre! Sige na, Ye Xiaofan, tigilan mo na ang pagiging misteryoso. Sabihin mo na lang sa amin kung ano talaga ang nangyayari. Wala akong nilason na kahit sino. Pero alam ko kung sino ang gumawa. Maaring ito ba, Guro? Ano? Ye Xiaofan. Pinadala ako ng Grandmaster para tanungin ka, para kunin ang 3 traidor. Nakuha mo ba sila? Anong mga traidor? Tinatawag mo kaming mga traidor. Tama. Sa pagkakataong ito, pinababa siya ng Grandmaster mula sa bundok para lamang siya dakpin kayong 3 traidor at ibalik ang mga kayamanang ninakaw ninyo pabalik sa bundok. Sa ngayon, wala pa siyang natapos kahit isa. Mamaya, pupunta rito ang Grandmaster para humingi ng paliwanag. Kagalang-galang, hindi pa natatapos ni Xiaofan ang gawaing itinalaga ng Grandmaster. Masyado akong nahihiya humarap sa Grandmaster. Nakikiusap ako sa kagalang-galang na humingi ng tawad sa Grandmaster para sa akin. Aba, Ye Xiaofan, noong una kang lumapit sa akin, naramdaman kong may iba kang motibo, kaya ikaw pala ang isinugo ng dakilang Demon King para saktan kami. Talagang pinagsisisihan kong hindi kita pinatay noon. Ye Xiaofan, simula nang malaman namin ang iyong pagkatao, kaming 3 ay hindi ka pa ginawa ng masama. Hindi naming inaasahan na may iba kang motibo. Ye Xiaofan, ngayon, iniligtas mo ang buhay ng aking ama, at lubos akong nagpapasalamat. Ngunit kung susubukan mong arestuhin ang aking 2 ate, talagang hindi kita hahayaang magtagumpay. Ako. Hindi ko masuway ang utos ng aking amo, pero wala akong ginawa na makasakit sa aking 3 amo. Iyan ay dahil nahuli ka ng maaga. Hindi, ang lason na ito. Ikaw ba ang nagbigay nito? Ay. Kaya pagkatapos ng lahat ng ito, ikaw pala ang gumawa ng buong palabas nito. Napakasama mo. Ye Xiaofan, wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo sinira ang aking handaan ng kaarawan? Gumawa ka ng napakasamang bala. Ako. Matagal na naming pinaghihinalaan. Ang lakas mo sa espiritu ay napakataas, ngunit nagtago ka sa amin. Ano ba talaga ang iyong layunin? Kaya ito pala ang plano mo mula pa noon? Kahit na pinadala ako ng aking amo upang tapusin ang isang misyon, ngunit pero hindi ako naglagay ng lason kaninuman. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang nagbigay ng lason? Nagawa mong i-neutralize ito ng napakadali. Kung hindi ikaw, kung gayon, may nasa likod mo. Ang lason na ito ay ibinigay mo. Sumusunod lang ako sa utos. Bakit mo ginawa ito? Ye Xiaofan, naghahatid ako ng mensahe mula sa Grandmaster. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon. Sa iyong mga kakayahan, higit kang may kakayahang harapin ang 3 traidor na iyon. Patayin sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, bumalik ka at magtulat sa akin. Nagsanib na ang kayamanan sa kanila. Naging isa na sila rito. Kung masasaktan sila, hindi natin makukuha ang kayamanan. Pagkatapos, patayin silang 3. Hindi mahalaga ang kayamanan. Hindi mahalaga ang kayamanan. Hindi mahalaga ang kayamanan. Hindi mahalaga. Kung gayon, bakit mo ako pinapunta para hanapin ito? Tumigil ka sa pagtatanong. Kaming 3 ay alam kung bakit. Tama iyan. Aksidente naming nahuli siguro na naglilinang sa bundok. Wala na siya sa kanyang katinoan. At kapag ang isang naglilinang ay nagngangalit, pinapatay nila ang lahat ng makita nila. Kaya kami tumakas. Noong umalis kami ng bundok, kinuha namin ang mga banal na kayamanan ng templo. Ang 3 kayamanan na ito ay lubos na nagpapataas ng espiritual na kapangyarihan ng isang naglilinang. Ngunit ginagawa rin nilang ang isang taong wala ng katinuan mas demonyo pa. Kung gayon, bakit normal ang pagkilos ni dakilang guro sa harap ko? Mukha siyang ayos na ayos. Siguro dahil siguro ay guro pa rin natin, malakas ang kanyang panloob na lakas. Maaari niyang pansamantalang pigilan ang kanyang tunay na pagkatao, kaya makakausap kanya tulad ng isang normal na tao. Tama. Ngayon, ipinadala ako ni dakilang guro hindi upang itago ang katotohanan. Hindi. Imposible ito.
Naging tapat ako kay dakilang guro. Bakit niya ako gustong saktan? Ayaw ka ng guro na bumalik. Wala ka kundi ang gamit. Isang gamit para sa mga taksil. Sayang lang, hindi madaling gamitin ang gamit mo. Hindi na makapaghintay ang guro. Sa pagkakataong ito, sinugo niya ako para harapin ka at pati na ang 3 taksil na ito para kunin ang kayamanan. Xiaofan, Guro, hindi ko intensyon na saktan ka. Gusto ko lang kunin ang kayamanan para iulat sa guro. Hindi kita sinaktan. maraming bagay na hindi mo alam. Hindi ka namin sinisisi. Xiaofan, protektahan si Xiaofan. Kayong 3 taksil, ang tapang ninyo. Para protektahan ang sarili namin, hindi na namin kayang intindihin iyon. Guro, kung hindi dahil sa iyo itulak kami hakbang-hakbang, hindi kami napilitang gawin ito. Halika na. Hayaan ninyo akong tapusin kayong 3 at alisin ang mga peste sa sekta. Apat na dakilang angkan, formasyon. Umakyat ako sa bundok na ito. Nag-iisa akong naglinang sa loob ng maraming taon. At kayo, mga walang kwenta, na kumakain at naglalaro doon sa baba, sa tingin ninyo, matatalo ninyo ako? Managinip kayo. Ang mga lumalaban sa akin ay hindi nagtatapos ng maayos. Sigurado ka bang gusto mong subukan? 4 na simbolo na selyadong aray. Wasakin. Ikaw, kayo, ikaw, anong ginagawa mo? Sa ating kasalukuyang lakas, ang mga kayamanan ay makakapaglabas lamang ng limitadong kapangyarihan. Pero laban sa'yo, sapat na yan. Ate, ito ba ang tagapigil ng kaluluwa? Tama, isinulat ng mga sinaunang teksto na ang 3 kayamanang ito, kapag pinagsama, ay nagiging tagapigil ng kaluluwa. Hindi ko naisip na ito ay napakaganda. Eksakto. Kapag na-activate ang kakayahang tagapigil ng kaluluwa, ang kalaban ay agad na mawawalan ng 3 sa kanilang 7 kaluluwa, buhay pero parang patay. Ate, 3 kayamanan gamitin lang minsan sa buhay. Ano pa? Nang lumabas kaming 3 ng bundok, pinag-isa na namin ang espiritu ng mga kayamanan sa aming katawan at isipan na din iisa. Mahal kong mga kapatid, dahil ako, natatakot akong malapit na. Mawala ang lahat ng aking espiritual na kapangyarihan. ate, kahit mawala ang lahat ng aking espiritual na kapangyarihan, hindi ako magsisisi. Nung una akong bumaba ng bundok kasama kayo, napagpasyahan kong lagi kayong susundin. Kahit anong desisyon ang gawin ninyo, sinusuportahan ka namin. Tama, kung mawala ang ating espiritual na kapangyarihan, wala iyon. Basta makakalason pa ako, makakadaya, at makakapatay pa ako. Akala mo ba panalo ka na? Hahaha. Naglinang ako ng maraming taon. Naghihintay sa sandaling makalusot. Pero kayong 3 dalaga nasira ang plano ko. Ninakaw ang aking kayamanan. Kaya hindi ko naabot ang tuktok ng aking mahiwagang kapangyarihan at maging isang nangungunang Grandmaster. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako, mamatay kayo. Galit kayo sa amin. Naiintindihan namin. Pero si Xiaofan ay walang sala. Bakit niyo siya sinaktan? Hehe. Kung hindi siya ganoon katalino, kung hindi siya madaling umabot sa antas na hindi ko man lang maabot,
ang Rongtian Realm, maaring ako'y pinatawad siya. Ang iyong alagad ay may ganyang talento. Dapat kang matuwa. Nagulat ka? Ramdam ko lang ang banta. Hindi ako nakatulog buong gabi dahil dyan. Inisip ko ito araw at gabi. At sa wakas ay nakaisip ako ng isang planong 2 ibon sa isang bato. Hahaha. Iyon ay gamitin ang kanyang bulag na katapatan upang ipadala siya pababa ng bundok para hanapin ka. Haha. Sige, dahil pinababa mo siya para hulihin tayo, bakit mo binigyan siya ng pulseras na pumipigil sa kanyang espiritual na kapangyarihan? Hemp. Kinilala na ng 3 kayamanan ang kanilang mga Panginoon. Matapos mong nakawin ang 3 kayamanang ito, sa tingin ko, para sa kaligtasan, tiyak na nagbanding ka sa kanila ng buong puso at kaluluwa. Ngayong nabawi ko na sila, wala na silang silbi sa akin. Kaya inaasahan ko na kayong 3 ay aalisin siya para sa akin. Aalisin ang banta mula sa aking puso. Ngayon, mamatay ka na rin. Xiao Fan, Naging tapat ako sa iyo. Masunurin, humahanga sa iyo, ginagawa ang lahat para matapos ang iyong mga gawain. Sa iyong mga mata, ako pala ang iyong banta. Xiao Fan, ayos ka lang. Nakalimutan ninyong lahat na ang inyong 3 kayamanan ay maaaring magpalakas ng aking espiritual na kapangyarihan dahil nasugatan kayo, kaya hindi ako gaanong gumaling. Pero laban sa inyo, sapat na. Ha? Ye Xiaofan, ang iyong espiritual na kapangyarihan ay talagang hindi masukat. Haha! Tagasunod kita ng maraming taon. Ikaw, matatag tulad ng bundok, may lakas na tinanggap ang kanyang palad. Ang hampas na ito para sa isang ordinaryong tao ay dudurog sa kanila, ngunit ikaw ay hindi natigatig, walang galos, walang kahit isang gasgas. Sa katunayan, ako ay ang iyong pinakamalaking banta. Mukhang tama ang mga master. Talagang naligaw ka ng landas, malubhang may sakit. Hahaha. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Pero bago kita harapin, aasikasuhin ko muna ang 3 babaeng ito. Sino ang nagsabi sa kanila na sirain ang aking plano? Hindi kita hahayaang magtagumpay. Hahaha. Yay, Xiaofan. Gusto mo ang 3 ito kagandahan, di ba? Huwag mong kalimutan. Sila ay mga sarili mong master. Wala itong kinalaman sa iyo. Ang alam ko lang ay na ngayon ay aalisin na kita. Ang malaking kontrabida ng ating sekta. Hahaha. Katawa-tawa. Hahaha. 3 magnanakaw na nagnakaw ng mga kayamanan ng master at isang taksil na gustong patayin ang Grandmaster. Ikaw ay bumabaliktad at tinatawag ako ang Grandmaster na malaking kontrabida. Iyan ay talagang katawa-tawa. Ha? Tama na ang usapan. Tingnan natin kung sino ang matatalo sa sino. Sige, hindi ako naniniwala na pagkatapos ng lahat ng taon ng pagsasanay, hindi ko matatalo ang sarili kong alagad na apo. Laban na. Siguraduhin mo lang na hindi ka magpigil. Siyempre hindi. Kapag nakaharap ang isang mapanlinlang at masamang demonyo, ako, Ye Xiaofan, kahit sino pa man, hindi ako magpapakita ng awa. Ay. 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 Hoy. Guro, poprotektahan ko kayong lahat.